magandang gabi sa inyong lahat at ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa ating lesson na may pamagat na pamumuhay ng payak bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Okay, so bago ang lahat ay gusto ko lang sabihin sa inyo na napakaraming pamamaraan Napakaraming pamamaraan para maingatan natin ang ating kalikasan. Hindi lamang pamumuhay ng payak. Okay, magbigay tayo ng ilang mga pamamaraan. Okay? So halimbawa, pagtatanim. Pwede rin dito ang pagsasagawa ng 3 R's or ng reduce, reuse, and recycle. Okay? Pwede rin yan. Pwede rin na magtipid ng tubig, pagtitipid ng tubig at iba pang resources. So, ang nais ko lang sabihin sa inyo is maraming pamamaraan para maingatan ng kalikasan. Subalit, pwede rin naman palang maingatan ang kalikasan kapag tayo ay mamumuhay ng payak or ng simple. Babalikan natin yung ating unang aralin or unang bahagi nitong aralin. Sinasabi natin na kapag tayo ay namumuhay ng payak, tayo ay kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Okay? Hindi tayo naghahanap ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. May kasiyahan tayo sa kung ano ang meron tayo sa ating buhay. Hindi tayo naghahangad ng kung ano-ano. Tayo ay nagpapasalamat. Okay? Nagpapasalamat tayo kung ano ang mayroon tayo. Tayo ay bukas palad din sa ibang tao. Magtulong sa kanila. Okay? So, isang uri ng desisyon ang pagiging o ang pamumuhay ng payak. Okay? So, bakit sinasabi na pag ikaw ay payak na namumuhay, nakakatulong tayo sa pag-iingat sa kalikasan? Okay? So, para dito sa bahaging ito ng aralin, gusto kong i-introduce sa inyo ang konsepto sa economics or sa economics. Mapapag-aralan nyo ito pagdating nyo ng grade 9. Ang konsepto ng supply and demand. Okay? Supply and demand. So, pag sinabi nating supply, ito yung mga produkto na nakahandang bilhin ng mga tao kung kinakailangan. At demand naman ay ang kalalagayan, katatayuan, kung meron bang pangangailangan para sa mga produkto o mga serbisyo. So halimbawa, kung mataas ang demand sa langis, okay? Sa langis. Pag mataas ang demand sa langis, sigurado may maraming mga tao ang susubukang mag-supply ng langis. Bakit? Sapagkat dito, malaki ang tsansa nila na kumita. Pero, para makagawa ka ng langis, o para makakuha ka ng langis, at makagawa ka ng iba pang produkto buhat sa langis, kinakailangan mong gumamit ng mga resources na iyo lamang makikita sa ating kalikasan. At dahil marami ang nangangailangan ng langis, gagamitin natin ang resources na ito or ang kalikasan. Subalit tatandaan natin na ang kalikasan na ito ay limitado. Okay? Sa madaling salita, kung tayong mga tao ay maghahanap ng maraming mga produkto at serbisyo na ang pagkukunan ng tinatawag nating raw materials ay ang kalikasan, sigurado
maaabuso or uunti, mawawala, masisira ang kalikasan na mayroon tayo. So, halimbawa pa ha, pabahay or housing. So, kung marami ang nangangailangan ng pabahay sa bansang Pilipinas, saan ito ilalagay? Sa ngayon, pati ang mga farmlands, kino-convert na rin siya sa isang subdivision. Okay? So, itong concept na ito ang tatandaan ninyo. Kapag kakaunti ang demand para sa isang produkto na gumagamit ng raw materials magaling sa kalikasan, bababa ang supply nito. Ibig sabihin, uunti ang mga tao na magpuproduce ng bagay na ito at maiiwasang maubos, masira ang kalikasan na mayroon tayo. Okay? So, yung konsepto na yan ang ating tatandaan kasi yan yung sabihin nating bata yan. Okay? Now, ano-ano ba o paano ba nakakatulong ang pagiging payak para mapangalagaan ang kalikasan? Okay? Pag ikaw ay payak ang pamumuhay, bumibili ka lamang ng iyong kailangan. Kailangan lang ang iyong hinahanap. So, nababawasan ang paggamit ng materyales, enerhiya at likas na yaman sa paggawa ng mga produkto. So, di ba? Related siya dun sa supply and demand. Okay? So, pag payak ang pamumuhay mo, umiiwas ka sa iba't ibang mga bagay na hindi mo naman kailangan at nakatuon lang ang iyong tingin sa mga bagay na totoo at tunay mong kailangan para mabuhay. Next, bukod dito, pag simple or payak ang ating pamumuhay, nakakaiwas tayo sa labis na pagkonsumo. Labis na pagkonsumo. So, anong kahulugan nito? Pagkakaunti ang ating kinukonsumo, mas uunti, okay, magkakaroon ng decrease sa basura. Of course, na nalilikha kapag bumibili tayo ng iba't ibang bagay na hindi naman natin kailangan. Okay? 3. Paano pa? Sa pamamagitan ng pag-recycle. Okay? Halimbawa, paggamit ng eco bag, reusable bottles, at lalagyan sa halip ng mga disposable na gamit or yung mga tinatawag nating mga single-use plastics. Okay? Ano pa? Kung payak din ang ating pamumuhay, syempre makakapagtipid tayo sa ating pagkonsumo ng tubig at kuryente. Okay? Syempre, nababawasan ang paggamit ng mga pinagkukunan ng enerhiya and therefore, ang likas na yaman. Next, number 5. Paano pa? Pag tayo ay pumipili ng bagay na matitibay or gamit na matitibay, okay? Na matitibay. So, mas matagal siyang gamitin. And therefore, kung matagal siyang gamitin, hindi siya basta-basta masisira, hindi siya basta-basta mapapalitan, at hindi ka maghahanap ng kapalit. And therefore, kung hindi maghahanap ng kapalit ang mga tao, mababawasan ang pangangailangan para mag-produce ng mga bagay na ito. Kahulihan ay yung pagkakaroon ng tinatawag nating contentment. Okay? Maging kontento tayo sa ating buhay. So, nabibigyang halaga ang mga pangangalaga sa mga bagay kaysa sa patuloy na pagkonsumo. Okay? Kung tayo ay may sense of contentment, okay, sense of contentment, kung anong meron ka, okay na yan. Lalo na kung hindi mo naman kinakailangan. Diba? Okay? So, ilan lang ito sa illustration kung paano nakakatulong ang pamumuhay ng payak sa pag-iingat sa kalikasan. At gaya nga ng nasabi ko sa inyo sa naunang video lesson, ito ay isang pansarili o pwede ring pampamilya or panglipunan na desisyon.
Okay? Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang sa mga malalaking proyekto na mayroon ang ating pamahalaan. At tandaan nyo na, ang pangangalaga, sulat natin dito, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang pagsali. Kalikasan ay hindi lamang nakatuon sa mga malalaking proyekto. Makakatulong tayo sa pagpapabuti ng katatayuan ng kalikasan kapag tayo ay responsable sa ating pagkilos. Mas magiging makatotohanan yung ating mga ginagawa kapag ito ay magsisimula sa ating sarili sa pamamagitan ng pamumuhay ng payak o tinatawag nating simpleng buhay. So I hope may natutunan kayo sa ating video lessons ngayong araw na ito. Maraming salamat.